Ayan mga kalingap, mapagpalang araw sa ating lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Yan, sa mga makakapanood ng vlog natin ngayong araw, yan, huwag natin kalimutan na mag-like. Yan, tulong na rin sa ating channel. Yan, dito tayo ngayon sa San Felipe. Dito po yung farm nila Kuya Bal. At pupunta tayo ng Kamsor para maghanap ng pwedeng tulungan kahit may paparating na bagyo. Yan, ang landfall ng bagyo ay itong Martes. Ngayong Lunes samantalain po natin ang pag-i-scout kahit maulan. Tignan po ni mga kalingap po. Yan yung papunta na po ng Kamsor. Kikita ninyo dyan yung tinatawag dito sa Camarines Norte na suso ng dalaga. Ito mga kalingap po. Ito na po yung San Felipe. Yan sa parting kanan, andyan yung farm nila Kuya Bal. Yan, samahan po ninyo kami na mag-scout. Let's go! Ayan mga kalingap, mapagpalang araw sa ating lahat. Yan, welcome back sa ating YouTube channel sa Masli TV. Yan, pupuntahan po natin yung mga matagal nang hindi natin napupuntahan. Yan, dito po tayo ngayon sa may saan na ito? Sook. Sa Sook Elementary School tayo. Yan, tara. Ito po yung papasok papunta doon po sa tutulungan natin. Dati ko na itong napuntahan kaso na pabayaan natin at nabisi po tayo sa pagpapagawa ng mga pabahay. Ngayon tapos na yung kinana Esther. Dito naman tayo mag-focus sa sa pag-i-scout at babalikan yung mga dati natin na tinutulungan. Hindi ko alam kung andito pa sila. Sa tagal kasi ng panahon na hindi tayo nakabalik, 1 taon siguro yung nakalipas na. Sana andito pa sila. Alisin mo yung sumero mo pag-abot mo. Ala, parang wala na dito yung bibistahin natin. Ayan, may motor. Andito pa mga kalingap. Andito pa yung bahay nila. Sana andito. Tao po. Wala dito si tatay. Tao po. Nag-alis siguro. Tao po. Nag-alis ata si tatay Ito yung natulungan ko na rin dati. Ganito pa rin walang pinagbago. Mas lalo pang lumala yung dito sa kanilang bahay. Tao po. Gandang tanghali. Nag-alis yung magtatay ata. Kasi ang kwento po nito, andito po si tatay. Naandyan po siguro. Ang kwento po kasi nito, paalis-alis sila, naghahanap ng mapaghingian ng bigas.
Wala po, Nay. Andoon yun yata. May anak man yata sa doon banda. Saan, Nay? Doon sa may ano. Si tatay nung nag-aalis. Pero nauwi siya dito araw-araw. Kapitbahay nyo pala, Nay, no? Dito rin kami. Kapitbahay pa. Andito pa rin yung anak niyang babae. Yung Yung medyo may problema sa isip. Pero naalis sila, sinasama niya lagi. hindi man iniiwanan niya. Dala nila. Oo, yun ang maganda sa kanya. Kasi yung kanya anak ay may problema sa isip yun, na depress. Kung saan siya pupunta, dala-dala niya lagi. Hindi niya iniiwan. Kaya muli natin na binalikan kasi lalo na ito magpapasko. Yan mga kalingap, andito na si tatay. Ito po yung dati natin na tinulungan dito sa barangay ng Suok. Yan, si tatay Digong, no? Digong. Rodrigo. Oh, si tatay Rodrigo. Ano yung apelido mo, tabi ulit tayo? Ha? Brinyas. Yan, si tatay Rodrigo Briñas. Yan, pasensya na kayo, medyo maulan. Yan, kamusta naman kayo dito, tay? Tagal na hindi ako nakabalik. Mabuti naman. Katulong ng Diyos. Kamusta yung buhay po dito? Mabuti naman. Kumakain naman kami ng 4 na oras ng araw. Apat na kainan sa isang araw. Pero nagsabi pala ito, inulam niya mo yan, pansit, kanto. Doon sa anak ko yan. Doon kami galing sa anak ko, maglalaba sana kami kaya lang, hindi ako lang paglabas sa maulan. Kung asa pa si Ate Gemma. Opo. Kasi kanina galing kami dito, wala sila. Si Tatay Rodrigo, ano yung tay, hindi mo siya iniwan? Bakit hindi mo iniwanan si si Ate Gemma? Saan? Bakit hindi mo siya iniwanan pag naalis ka? Doon kami nagkakain sa dadala ko yung kaldero may makanin doon. Sa Malaba sama kami. Malaba doon sa anak ko. Diyan lang sa may tower ang anak ko ang bahay. Kasi nakakwento ng mga kapitbahay mo tay, hindi ka daw naalis na hindi mo siya kasama. Opo nga. Bakit hindi mo iniwanan tay? Ano yung rason? Ay, pag minsan, iniiwanan ko yan. Kundi ngayon, na Malaba kami, yung kaldero may kanin, doon na ako kita mga magkakain sa kay tutoy mo. Lumuan sa anak ko. Na maglalaba ako. Kung di ako naglaba ngayon, at maulan nga. Ito pala mga kalingap. Ito tay, gaano kahirap yung buhay nyo pag ganito na tag-ulan na? Ganito, nag-shop na ako, nakaupo dito, yan o. Dito nagluluto si tatay, oh. Ano po? Yan yung kanya lutuan ng gamit ay uling. Iyo po, uling yan. Alam mo tay, nakikita ko tong lutuan mo pa lang parang ako yung nahihirapan tay. Opo. Ako yung nahihirapan na nakikita ko tong sitwasyon nyo dito Iyo na po, opo. ito mga kalingap, ito yung kanilang bahay. Tapos ito yung pinaka-terrace nila. Iyo po. Isang metro. Isang metro yung kanilang tawag dito, pinaka-kusina o terrace na rin. Opo. Silipin po ninyo mga kalingap sa loob, oh. Kung tignan po ninyo yung Nandyan yung higaan ng anak ko. Dito man ay higaan ko. Nandyan ang kubong ko. Dito ka, dyan naman siya. Iyo po. Grabe, Yan. oh. Parang kung alam mo tayo, yan pa yung ate nakita ko nung nakarang taon na kulambo. Parang hindi pa napapalitan. Hindi nga, iyon yan. Siya pa rin yan tayo, no? Opo. Tapos tayo natulo, oh. Natulo. Kumakaling, tignan po ninyo, oh. Sabi mo tayo, okay ka lang dito. Anong bahay mo? Natulo na. Hindi na, dilagyan ko lang dingding dyan. Hindi mo na ang piyat. Pero dyan nagtatago talaga. Yan pala mga kalingap po. Ganito kahirap yung sitwasyon nila tumuulan. Tingnan po yung kusina nila, oh, dito na nakasabit. Nasabit yung mantika, mga sangkap. Kaya nakita ko ito, nalulungkot ako mga kalingap. Kaya nakakalungkot po na may mga kababayan po tayo na ganito yung kanilang sitwasyon. Yan, no, mga baso nila, oh. Walang lagayan ng baso, walang lagayan ng plato, tapos walang maayos na lutuan. Ganito kahirap yung kanilang sitwasyon dito, kanilang kalagayan ni Tatay Rodrigo. Yan, alam po ninyo, awang-awa ako kay tatay. Kasi may mga kababayan din tayong natulungan natin na magkaroon ng sariling bahay na simple lang. Kaya ako din, ipagpipray ko din kay Lord na sana
dumating yung araw na isa rin si tatay na matulungan natin kahit maliit lang, kahit malaki-laki lang ng konti. Mayroong maliit na kusina, may maliit na terrace. Tingnan po ninyo, oh. Grabe. Sa ngayon tayo, ano yung hanap buhay mo? Wala. Matagal na, 10 taon na wala na akong trabaho din. Hindi na kaya ng kawatawan ko. Paano ka nakaka-raos tayo sa pang-araw-araw? Ito, may bigas ako. Idinala ito ng isang simana yung asawa ng anak kong bunso, taga Tagumpis. Isusustinaran ako noon may umahan sila. May... Pero sa paragastos nga naman, naawa naman sa akin ang mga anak ko, tigpapadala ako masikaunting tira. Wala na ako. Kaya kaya ko pang magtrabaho siya, isip ko sa katawan, hindi na kaya. Hindi na kaya. Ano yung dati mong trabaho tayo? Pagkatanong ako dyan sa parking. Nagdadanaw ka? Dahil tatanim mais, kamuting kahoy. Ano siya, parang magsasaka din, farmers. Farmer. Nung kalakasan mo pa. Buti na lang tayo, meron ka mga mababait na anak. Opo. Mamabait anak ko dahil Na nasusuportahan ka ng bigas. Ang pera, mayroon kaunti. Pibibigyan ako nila. Kaunti. Saan sila nila kung wala akong paragastos, dinadala na ako dito. Ilan yung pala anak mo tayo? Kuyan, 7 yan. May isa Ito. sa Laguna yung anak kong matua. Sa Kasay, mga anak ko akong lalaki. Basta 7 yan, kung saan saan nakatirira. Ilan anak mo tayo na nagsusuporta sa'yo? Mga ilang anak mo yung... Kuyan, Ilan yung nagbibigay sa'yo ng bigas o pera? Apat. Apat na anak mo ang nagsusuporta Dalawang sa'yo? babae, 2 lalaki. Buti na lang may anak ka tayo na na mababait. Opo. Si ate, nakakausap to sa ate Jima. Nakausap po yan. Ate Jima, kamusta ka po ate? Eto, Kamusta si ate Jima? Oh, malapit na ang Pasko. Ano yung ihahanda mo dito ate? Kayong dalawa ni tatay, ano yung pagsasaluhan nyo nitong nalalapit na Pasko? May gusto kang hilingin sa akin? Ate Jima, may gusto kang regalo? Mahal yan. Ay, wala. Grabe. Dahil pag ganyan mahiyay. Wala kang ibang pagkain ate, wala kang gusto? Pagkain, cake, ayaw mo ng tsokolate? Nahihiyain si ate. Ilang taon na tabi yan tay? 38. 38 na si ate Jima. Buti na lang siya tay no, hindi siya yung katulad ng mga iba na pag iniwanan mo maglalayas o minsan sa bahay kung ano-anong gagawin, baka minsan yung iba nasusunog yung bahay kasi Pag iniawanan ko yan, tulog lang yan dito. hindi pa Pag nagtumari ang gamot, yung gamot na galing sa Dutoy, sa health center, tulog lang yan. yun ang maganda. Nakapapatulog itong gamot nga ano. Gaano nakatagal yan tayo si ate Jima na nagkaganyan? Ilang taon na? Bastang 20 anyos po yan na blanco. Blanco. Grabe no. Ibig sabihin dalaga siya nung nagkaganyan na, edad 18. Nag-iedad yan yung 12 para 13 po. First year high school sa Bilisas. Kita ko si ate, may ano pa naman. Ang tangos ang ilong niya tayo Yung si ate. Siguro kung ito ay hindi nagkaganyan, baka may ilan ng anak niya. Si ate kasi, ate Jima, siya, maganda. Maganda, matangos ang ilong at maputi. Siguro tayo kung hindi yan nagkaganyan tayo, baka na yan no? Nag-iisa ko dito. Nag-iisa ka na lang dito. Totoo po yan. Kasi kung si ate Jima hindi nagkaganyan, May wala asawa na, na yan. na po yan. Meron ng asawa yan. Sa ngayon tayo, yung kasi may mga kababayan tayo dyan na nagtatrabaho sa mga ibang bansa, nag-share sila ng blessing. Ano yung gusto mong hilingin sa kanila tay na pwedeng maitulong sa'yo? Bahay lang dito. Ang tay mansyon, malaki. Hindi, simple lang. Simple lang. Basta mayroong tayo, may kusina. May kusina saka may borbal kulmaan. Pero ang garo resibidor, katait din ang kusina. Kahit Simple maliit lang. Ano? Kahit maliit lang. Pustihan lang natin ng nyog. Okay lang. Maski ano. Kahit ano.
kahit maliit na kuyan, basta itong harigi, siminto naman. Siminto. Kahit maliit. Maliit lang. Ang gusto kasi ni tatay na mangyari, kahit maliit lang basta hindi na aanayin. Kasi iniisip ni tatay yung magpapalit na naman pagkatapos ng ilang taon. Yan. Kung natin yan tay, sama-sama nating ipagdasal yan para matulungan kayo. Yan. Kasi tatay naman meron silang bigas at meron siyang anak na na nagsusuporta din kahit papano na pagkain. Ang nakikita ko na problema nila dito kasi nakakaawa yung sitwasyon nila dito. Naintindihan siguro tayo, wala silang kakayanan na paayos yung bahay mo, no, hanggang doon na yung tulong nila na Opo. mahirap din yung buhay nila. Sila, nakakukuha sila sa pagtrabaho din. Ang nagdi-deliver nito ng bigas, nagagastos na siya sa Kasi sila magsasaka, din sila ang buhay nila. Kung wala ding palay, wala din silang pera, kaya wala silang kakayanan na paayos itong bahay ni tatay. Gano'n katagal itong bahay mo? Kaya ito. Basta pagpunta mo dito, mga 3 taon na. Sa ngayon, mga 5 taon na ito. Itong bahay nila tatay ito, medyo maganda-ganda itong pusikaso. Siyempre sa ilalim wala na yan. Ito lang, sobrang tigas nito tayo. Anong puno ito? Parang hindi ata nabubukbuk. Hindi po. Ngayon, padalawa na tayo yung unang bahay ay pinanapalitan na nito. Ibig sabihin tayo, may bahay ka dati bago ito. Yan mga kalingap po. Nang mamatay siya, ganito lang ang bahay ko. Dahil yung pampabahay ko, nagastos pagkamatay niya. Na doon gusto kan ina, sa dait. Kaya doon ko pinadala sa dait ng pinadala. Doon pinalibing. Yan pala. Yung pampaayos o pampagawa ng bahay ay napunta sa pagpapagamot tsaka libing siguro, ospital siguro, bago namatay nagkasakit. Duman sa BMC. Nagkasakit siya. Tapos nung Simple ang sakit noon. Yan high blood. High blood. Tapos nung namatay, doon pinadala kan panugangan ko sa dait sa kanila. kayo nagastos. Ito tayo pangilang pangalawang dalaw ko na ito, no? Opo. Pangalawang dalaw po natin kasi doon tayo nakapokus dati sa Camarines Norte. Ngayon, tapos na yung pabahay natin. Dito naman tayo, sa Kamsur naman tayo tutulong. Salamat. Kaya si tatay, nabibigyan siya cash, kunti lang. Ngayon, bibigyan din natin si tatay ng cash para pandagdag, no? Sa binibigay ng kanyang mga anak. Kaya naabutan ko din si tatay ng ng cash. Yung kunti lang may bibigay ko tayo, okay lang? Salamat. Kahit 20 pesos lang. Kasi ito pa nga kalingap, sinamantala ko bago dumating yung bagyo, kasi darating yung bagyo bukas. Sinamantala ko talagang pinuntahan sila kasi sila yung unang naisip ko na dito sa Kamsur. Yan. At bigyan natin si tatay. Pero po sir, mababait ang manamamari dito. Nung mga bagyo, ng aling buhay ito, nagpunta dito si Kagawad Pisto, pinapunta kami sa evacuation center. Evacuation center. Kami dalawa. Marami man kami doon sa evacuation center. Yan, buti na lang. Ano pala nun? Si Kagawad? Kagawad Pisto. Ayun, shoutout kay Kagawad Pisto. Yan, napakabait dito sa Barangay Suok. Lalong na kapitan namin, si Oscar Senior, mabait. Yan, shoutout kay Kapitan. Tsaka bibigyan natin si tatay ng panggargastos niya, tay. Tanggapin mo, tay. Ay, maraming salamat. Sabi ko nga, kahit 20 pesos ayos na. Basta tay, pag-pray natin tay na napayos yung bahay mo. Opo, salamat. Kasi ito po ay sariling nabanggit nung nabanggit mo tay na binili mo ito. Opo. Matagal ng panahon. Sariling lote po ito. Nabili ko ito, wala akong pira. Sa tulong kan Diyos, nakakuha akong pira. Paano nangyari yun, tay? Yung pigtiran mi sa La Purisima, doon sa Niugan, pigtiran mi noon, ipigtiwala sa kuya kanuluhong ko, isinangra ko. Kaya nabili ko ito. Dito na yan. Kaya nabili ko ito, wala akong pira. Pero sa tulong ka Diyos, nabili ko. Sabi ka ining pinsang ko, na yung auntie, Kuya Rodrigo, hihintayin kita na makakuha ang pira. Ako ang auntie.
Yung may sarili nito nasa Manila. Yan, kaya pinabili ito kapatid itong sa likuran ko, ang kapatid yung na may sarili nito. Ipapabili talaga niya ito. Kaya nga, pag ikaw may pera, tatawagin ko na yung may sarili nito. Ay, salamat niya ako no. Yung pinsang ko. Yan yung nabahay. Tsaka napansin ko tayo, wala kayong kuryente, no? Anong ginagamit nyo tayo? Iskat lang? May kuryente dito. Kaya lang, sabi ni katabi ko, yung pinsang ko, may Kuya Rodrigo nagbibisita ang kasuri ko, kaya tanggalin natin ulang. Nakikijumper lang. Kaya sabi, ay tanggalin mo, nang magwardya ako sa Iriga, ay may kuyan, may ito, Baka mahuli, no? igwang ano to, igwang parusa. Malaki ang penalty. Iyo, may Maganda siguro tayo, meron ka dito solar. Opo, Solar ang maganda po dito. Ayan. Paano yun tayo? Mauwi na rin kami at may bagyo. Baka maabutan kami. Salamat. Ano lang tayo? Salamat, tabi Ma'am Shell. Huwag kang mag-alala tayo. Kami, kahit salamat at nag-aalala kayo sa amin, mapunta kami sa Evacuation Center. Okay. Nandyan lang sa katabi ng ispilan ng suo. Alam mo ka tayo, naalala nila tayo yung bahay mo kasi kumbaga hindi niya kayang hindi niya kakayanin na malakas na bagyo. Opo. At yung bahay nila ay marupok ito. Opo. Huwag kang mag-alala tayo, baka sunod na taon ay isa na itong matibay na bahay. Salamat. Sige tayo, mauwi rin na rin po kami. Opo, Yan mga kalingap muli. Yan, maraming salamat sa mga mababait natin na mga sponsors. Yan, sana wag po kayo magsawa. At sana dumating yung araw, isa si tatay na matulungan natin. Yan, maraming salamat sa mga viewers po natin at sa mga makakapanood. Huwag po tayo mag-skip ng ads at maraming salamat. God bless at mabuhay po tayong lahat.